Crash! Tunog ng mamahaling porselana na humampas sa pader at nagkadurog-durog sa sahig. Napapikit si Benjamin Scott. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang swivel chair. Nanatili lang siyang nakaupo sa loob ng kanyang malamig at malawak na opisina sa bahay, habang ang tunog ng pagkabasag ay umaalingaw pa rin sa kanyang isipan. Ito na ang pangatlong vase ngayong linggo at pangalawa ngayong araw. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Hindi dahil sa galit sa nasayang na pera, barya lang yon sa kanya, kundi dahil sa pagod. Ang uri ng pagod na hindi kayang tanggalin ng tulog. Ang pagod ng isang ama na kayang patakbuhin ang 1 bilyong pisong kumpanya, pero hindi kayang kontrolin ang sarili niyang tahanan. 5 buwan. 5 buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang asawa niyang si Clara. At sa loob ng 5 buwan na yon, ang mansyon na ito ay naging isang sementeryo ng mga alaala at isang digmaan ng mga damdamin. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Iniluwan nito si Manang Fe, ang mayordoma, na may takot sa mga mata. Sir Benjamin? Mahina ang boses ng matanda. Si Yaya Teresa po. Nag-impake na. Minasahe ni Benjamin ang kanyang sentido. Of course, syempre. Bigyan mo siya ng extra pay, Manang, sagot ni Benjamin nang hindi tumitingin. Ang boses niya ay mababa, baritono, at walang emosyon. Papirmahin mo sa NDA. Ayoko ng chismis sa labas. Pero sir, wala na tayong mag-aalaga kay Toby. Si Leo at Sam, nagwawala na naman sa taas. Sabi ni Yaya Teresa, muntik na siyang tamaan ng... Alam ko, Manang, putol ni Benjamin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa malawak na hardin na walang naglalaro. May darating pa bang aplikante ngayon? Meron po, sir. Isa na lang. Napabuntong hininga si Benjamin. Isa. Isang sakripisyo na naman bago ito tumakbo palayo. Papasukin mo. Ilang sandali pa, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang babae. Hindi siya katulad ng mga naunang aplikante na galing sa mga sikat na agency na nakauniforme at may dalang makapal na folder ng mga certificates. Ang babaeng ito ay simple lang. Nakasuot siya ng puting blusa na halatang luma na, pero plansado ng maayos. Ang pantalon niya ay kupas na maong at ang sapatos niya ay puting sneakers na medyo madumi sa gilid. Payat siya. Mukhang lili pa rin ng hangin. Pero nang mag-angat ito ng tingin kay Benjamin, napatigil ang bilyonaryo. Ang mga mata niya. May kung anong lungkot sa mga mata niya na pamilyar kay Benjamin. Parang salamin. Nakita niya ang sarili niyang pagod sa mga mata ng babaeng ito. Pero hindi tulad niya na sumuko na sa dilim. Ang mga mata ng babae ay may kakaibang kinang. Tapang. Good morning, sir. Bati ng babae. Ang boses niya ay malinaw. Hindi nanginginig kahit na nasa harap siya ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ako po si Jane. Jane Morrison. Hindi siya inalok ni Benjamin na umupo. Kinuha niya ang resume na inabot nito at mabilis na binasa. Wala kang experience sa pagiging yaya ng mayayamang pamilya. Malamig na sabi ni Benjamin, hindi inaalis ang tingin sa papel. Call center agent, tindera sa bakery, at volunteer sa ospital. Yun lang? Mabilis po akong matuto, sir. Sagot ni Jane. Ibinaba ni Benjamin ang papel at tumingin ng diretso sa kanya. Sinadya niyang iparamdam ang bigat ng kanyang tingin, ang intimidation, na nagpapayuko sa mga board members niya. Miss Morrison, ang mga anak ko ay hindi ordinaryong bata. Babala ni Benjamin. Lumakad siya paikot sa kanyang mesa at sumandal dito, nakahalukip-kip. Pinalayas nila ang 10 yaya sa loob ng 5 buwan. Ang huli, tumagal lang ng 2 oras. Ano ang magpapatunay na tatagal ka ng kahit 1 araw? Nakita ni Benjamin ang kamay ni Jane. Napahawak ito nang mahigpit sa bulsa ng kanyang blusa. Parang may kinakapitan siya doon na nagbibigay sa kanya ng lakas. Huminga ito nang malalim bago sumagot.
Dahil kailangan ko po ng trabaho, sir. Diretso niyang sabi. Walang paligoy-ligoy. At marunong po akong makinig sa mga bagay na hindi sinasabi. Kumunot ang noo ni Benjamin. Isang sagot na hindi niya inaasahan. Karamihan ay sasabihin na mahal nila ang mga bata o kailangan nila ng pera para sa pamilya. Pero ang babaeng ito, iba ang approach niya. Makinig sa hindi sinasabi. Ulit ni Benjamin na may halong sarkasmo. Tingnan natin kung maririnig mo pa ang sarili mo kapag nagsimula na silang sumigaw. Tumayo ng tuwid si Benjamin at inayos ang kanyang suit. Halika, ipapakilala kita sa mga amo mo. Lumabas sila ng opisina. Tahimik ang hallway ng mansyon. Masyadong tahimik. Ang mga pader ay puno ng mga mamahaling painting, pero walang litrato ng pamilya maliban sa isang malaking oil painting ni Clara sa dulo ng hagdanan. Napansin ni Benjamin na napahinto si Jane sa tapat ng painting ni Clara. Tinitigan niya ito ng matagal. May dumaang emosyon sa mukha ni Jane. Gulat, lungkot, pero mabilis din iyong nawala nang lumingon si Benjamin. This way! Utos ni Benjamin. Umakyat sila sa second floor. Habang papalapit sila sa kwarto ng mga bata, sa dulo ng pasilyo, bumibigat ang hangin. Dito ang teritoryo ng kanyang mga anak. Sina Leo, 12 anyos, galit sa mundo. Si Sam, 10 anyos, basagulero. At si Toby, 7 anyos. Ang bunsong hindi na nagsalita mula nang ilibing ang ina. Tumigil si Benjamin sa tapat ng pinto. Wala pang kontrata, sabi ni Benjamin kay Jane. Kung tatagal ka ng 1 oras sa loob kasama sila, hired ka na. Kapag lumabas ka na umiiyak, may driver na maghahatid sa'yo sa gate. Tumangulang si Jane. Opo, sir. Napansin ni Benjamin na nanginginig ng kaunti ang kamay ni Jane nang abutin nito ang doorknob. Natakot ba siya? Siguro, pero pinihit pa rin niya ito. Bumukas ang pinto. Madilim sa loob ng kwarto dahil nakasarado ang makakapal na kurtina. Nauna si Benjamin pumasok para buksan ang ilaw. Leo? Sam? Toby? Tawag niya. Ang boses niya ay may halong awtoridad na pilit nagtatago ng kaba. May bago kayong crack. Narinig ni Benjamin ang pamilyar na tunog ng engrahe sa itaas ng pinto. Huli na para sumigaw. Mula sa itaas ng pinto, isang timba ang tumaob. Splash! Ang malamig at may yelong tubig ay bumuhos ng diretso sa taong kakapasok lang. Kay Jane, basang-basa si Jane mula ulo hanggang paa. Ang manipis niyang blusa ay dumikit sa katawan at ang buhok niya ay tumakip sa kanyang mukha. Pumatak ang tubig sa sahig, gumagawa ng maliit na lawa sa mamahaling carpet. Katahimikan. Nakita ni Benjamin sina Leo at Sam na lumabas mula sa likod ng sofa. May hawak na mga water gun, nakangisi. Si Toby ay nakasilip lang mula sa ilalim ng kumot sa kama. Naramdaman ni Benjamin ang pag-init ng kanyang mukha. Galit. Hiyang-hiya siya. Leo! Sam! Sigaw ni Benjamin. Ang boses niya ay dumagundong sa kwarto. Anong kalokohan ito? Mag-sorry kayo ngayon din. Akma niyang lalapitan ng mga bata para pingutin. Pero natigilan siya. May narinig siyang tunog. Hindi iyak. Hindi hikbi. Kundi tawa. Lumingon si Benjamin kay Jane. Inalis ni Jane ang basang buhok na nakatakip sa mukha niya. Tumulo ang tubig sa ilong niya. At sa halip na umiyak o magalit, nakabuka ang bibig niya sa isang malakas at totoo na halakhak. Ha! Umalingaw-ngaw ang tawa ni Jane sa tahimik at malungkot na kwartong iyon. Natigilan si Leo at Sam. Nawala ang nangisi sa mga labi nila. Nagkatinginan ang magkapatid, litong-lito. Sanay silang umiiyak ang mga yaya. Sanay silang nagagalit ang mga ito. Pero tumatawa. Pinunasan ni Jane ang tubig sa mata niya. Huminga ng malalim para pigilan ang tawa at tumingin sa mga bata na parang tuwang-tuwa pa siya sa nangyari. Grabe, sabi ni Jane. Nakangiti ng malapad habang pinipiga ang laylayan ng damit niya.
Ang galing ng timing niyo ah. Init na init pa naman ako sa biyahe kanina. Salamat sa pampaligo. Nalaglag ang panga ni Benjamin. Nakatitig lang siya kay Jane. Basa ito? Mukhang basahan. Nanginginig sa lamig ng aircon. Pero ang mukha nito ay parang sumagap ng sinag ng araw. Sa loob ng 5 buwan, ito ang unang beses na may narinig siyang tumawa sa loob ng bahay na ito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Benjamin na parang may kung anong yelo sa dibdib niya ang nagsimulang mag-crack. Tumingin si Jane kay Benjamin. Ang mga mata nito ay kumikislap sa tuwa at kapilyuhan. "Sir," sabi ni Jane, "pwede po ba akong humingi ng tuwalya? Mukhang magtatagal ako dito." Mabigat ang basang tela sa mga kamay ni Jane. Pangatlong beses na niyang piniga ang basahan sa timba. Ang tubig na kanina ay ibinuhos sa kanya, ngayon ay siya na mismo ang naglilinis mula sa mamahaling carpet. Tahimik ang buong kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama ang 3 bata, sina Leo, Sam at Toby. Nakatingin lang sila sa kanya. Para silang mga hurado sa isang korte, hinihintay ang pagputok ng bulkan. Hinihintay nilang sumigaw si Jane, magsumbong sa daddy nila, o kaya ay magdabog palabas ng pinto, gaya ng ginawa ng 10 yaya na nauna sa kanya. Pero hindi yon ginawa ni Jane. Sa halip, kumakanta-kanta pa siya habang pinupunasan ng sahig. Mahina lang. Isang himig na walang lyrics, pero sapat para basagin ang nakakabinging katahimikan. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Basag ni Leo sa katahimikan. Ang boses ng 2 anyos na bata ay puno ng hamon. Nakahalukip-kip ito. Ang mga mata ay matalim. Huminto si Jane sa pagpupunas. Tumingala siya at nginitian ang bata. "Kasi hindi pa tuyo ang sahig," simpleng sagot ni Jane. "At saka, sayang naman. Ang ganda ng view dito sa kwarto nyo. Kita ang hardin." Kumunot ang noo ni Leo. Hindi yun ang sagot na inaasahan niya. "Gusto ka naming umalis. Ayaw namin sayo." "Okay lang," sagot ni Jane. Binalik ang atensyon sa pagpupunas. "Hindi naman requirement na magustuhan niyo ako agad. Ang trabaho ko lang ay siguraduhing okay kayo at kumain kayo at, well, hindi kayo magpatayan." Tumayo si Jane at inunat ang likod. Tuyot na ang damit niya dahil nagpalit siya ng spare uniform na ibinigay ni Manang Fe. Pero ramdam pa rin niya ang lamig sa buto. Lumapit siya kay Toby, ang bunso. Ang batang hindi nagsasalita. Nakatago ito sa likod ni Leo. Nakasilip lang ang malalaking mata. Nakita ni Jane ang takot doon. Hindi takot kay Jane, kundi takot sa mundo. Pamilyar na pamilyar si Jane sa takot na yon. Nakita niya yon sa salamin araw-araw, noong mga panahong nasa ospital pa ang anak niyang si Amanda. "Ikaw, Toby," malambing na sabi ni Jane. Hindi siya lumapit ng masyadong mabilis para hindi mabigla ang bata. "Gutom ka na ba?" "May niluto si Manang Fe na sopas, amoy manok." Walang sagot. Mas lalo lang sumiksik si Toby sa likod ng kuya niya. Huminga ng malalim si Jane. Alam niya, hindi ito madali. Ang sugat ng mga batang ito ay hindi sa balat, kundi sa kaluluwa. At walang band-aid na makakapagpagaling doon. Oras lang at presensya. Lumipas ang maghapon na parang isang mahabang pagsubok. Hindi siya pinapansin ni Leo at Sam. Si Toby naman ay parang anino na palaging nakatingin pero hindi lumalapit. Pero napansin ni Jane ang maliliit na bagay. Napansin niyang si Leo, kahit matapang, ay palaging chinecheck kung nasaan ang mga kapatid niya. Siya ang tumatayong protektor. Si Sam naman, ang basagulero, ay palaging may hawak na maliit na toy car. Iyon yata ang coping mechanism niya. At si Toby ay palaging nakatingin sa pinto. Parang may hinihintay na dumating na hindi na kailanman darating. Pagsapit ng gabi, nabalot ng dilim ang malaking mansyon ng mga Scott. Iba ang dilim dito. Hindi lang dahil walang ilaw, kundi dahil walang buhay. Ang lawak ng bahay ay lalong nagpaparamdam kung gaano kalungkot ang mga nakatira dito. Nasa servants' quarters na dapat si Jane, pero hindi siya makatulog
Bumangon siya at kinuha ang maliit na litrato mula sa ilalim ng unan niya. Litrato ni Amanda nung huling birthday nito sa ospital. Payat na ang anak niya noon. Kalbo dahil sa gamot. Pero nakangiti pa rin. "Anak!" Bulong ni Jane sa dilim. "Gabayan mo si Mama ha. Ang hirap ng laban dito. Pero kailangan ko to." Hinalikan niya ang litrato bago ibinalik sa bulsa. Akmang hihiga na sana siya ulit nang makarinig siya ng sigaw. "Mama! Mama!" Mabilis pa sa 4:00 na napabangon si Jane. Hindi siya nag-isip. Ang instinct ng isang ina ay hindi nawawala kahit wala na ang anak. Tumakbo siya palabas ng kwarto, umakyat sa hagdan at sinundan ng boses. Galing sa kwarto ni Toby. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang maliit na bata na nagwawala sa kama. Nakapikit si Toby, basang-basa ng pawis at sumisigaw habang umiiyak. "Wag, Mama. Wag mo ko iwan, Mama." Nightmare. Wala sina Leo at Sam sa kwarto. Mukhang nasa kabilang room sila nanonood ng TV. Lumapit agad si Jane. Hindi niya nyugyog ang bata. Alam niyang mas makakatakot iyon. Sa halip, umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Toby. "Shh! Toby, andito ako. Ligtas ka." Bulong niya. Pero hindi tumitigil si Toby. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Nanginginig ang buong katawan. Ang sakit ng iyak niya ay tumagos sa puso ni Jane. Naramdaman niya ang kirot na pilit niyang tinatago. Kusa na lang lumabas sa bibig ni Jane ang isang himig. Ito ang kantang palagi niyang kinakanta kay Amanda kapag masakit ang katawan nito pagkatapos ng chemotherapy. Isang mabagal at malungkot na lullaby. Walang lyrics, puro huni lang. Pero ang bawat nota ay puno ng pagmamahal at pag-alo. Unti-unting humina ang iyak ni Toby. Ang mahigpit na pagkakakuyom ng mga kamao ng bata ay dahan-dahang lumuwag. Ang mabigat niyang paghinga ay naging kalmado. Hindi tumigil si Jane sa paghaplos sa noo ng bata. Patuloy lang siya sa paghuni. Ang mga luha ay namumuo na rin sa gilid ng kanyang mga mata habang inaalala ang sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, hindi si Toby ang nakikita niya, kundi si Amanda. "Matulog ka na. Ligtas ka na," bulong ni Jane. Sa wakas, tumahimik si Toby. Mahimbing na ulit ang tulog nito at may bakas ng kapayapaan sa mukha. Huminga ng malalim si Jane at pinunasan ang luha sa pisngi niya. Akmang tatayo na siya nang mapansin niya ang isang anino sa may pintuan. Napahawak siya sa dibdib sa gulat. Nakatayo doon si Benjamin Scott. Hindi alam ni Jane kung kanina pa ito nandoon. Nakasandal si Benjamin sa hamba ng pinto. Nakasuot pa rin ng puting polo na nakatupi ang manggas, pero magulo na ang buhok at mukhang pagod na pagod. Pero hindi ang pagod ang nakita ni Jane sa mukha nito ngayon. Gulat. Putla ang mukha ni Benjamin. Nakatitig siya kay Jane na para bang nakakita siya ng multo. Ang mga mata niya ay nanlalaki at ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa doorframe na parang ito na lang ang pumipigil sa kanya para hindi matumba. Kinabahan si Jane. Galit ba ito dahil pumasok siya sa kwarto nang walang paalam? "Sir Benjamin." Mahinang tawag ni Jane. Yumuko siya ng kaunti bilang paggalang. "Pasensya na po, narinig ko po kasing sumisigaw si Toby. Binangungot po siya kaya..." Mabilis na humakbang palapit si Benjamin. Sa sobrang bilis, napaatras si Jane hanggang sa tumama ang likod niya sa cabinet. Hinawakan ni Benjamin ang braso ni Jane. Mahigpit. Ang mga daliri niya ay nanginginig. "Ang kanta?" Garalgal ang boses ni Benjamin. Ang mata niya ay naghahanap ng sagot sa mukha ni Jane. "Yung kinanta mo, saan mo narinig yon?" Natigilan si Jane. Bakit niya tinatanong? Simpleng lullaby lang yon na inimbento niya para kay Amanda. Walang ibang nakakaalam nun. Siya lang at ang anak niya at ang pasyente sa kabilang kama na
Nanlaki ang mata ni Jane nang maalala niya yung babae sa kabilang kama. Ang babaeng inalagaan niya noong gabing namatay si Amanda. Ang babaeng namatay din ng gabing iyon habang hawak niya ang kamay. Si Mrs. Scott, ang asawa ni Benjamin. Kinanta niya ang kantang iyon habang nalalagutan ng hininga si Mrs. Scott dahil wala ang asawa nito. Saan mo narinig yon? Ulit ni Benjamin. Mas mariin ngayon. Halos pasigaw na pero pabulong pa rin para hindi magising si Toby. Isa lang ang kilala kong kumakanta niyan. Ang asawa ko. Napalunok si Jane. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya pwedeng sabihin. Hindi niya pwedeng sabihin na nandoon siya. Na siya ang yaya ng anak niya sa charity ward. Habang ang asawa nito ay nasa VIP room. Na siya ang huling taong nakausap ni Clara Scott bago ito namatay. Dahil kung malalaman ni Benjamin na siya iyon, malalaman din nito ang tungkol kay Amanda. Ang tungkol sa utang. Ang tungkol sa nakaraan na tinatakbuhan niya. At sisipain siya nito palabas bago pa sumikat ang araw. Nag-iwas ng tingin si Jane. Pinilit niyang patatagin ang boses niya. Sa radyo ko lang po narinig, sir. Pagsisinungaling ni Jane. Isang lumang kanta. Hindi ko po alam na. Sinungaling. Bulong ni Benjamin. Binitawan niya ang braso ni Jane na parang napaso siya. Umatras si Benjamin. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at sakit. Tinitigan niya si Jane mula ulo hanggang paa. Tila sinusubukan basahin ang kaluluwa nito. Bukas, sabi ni Benjamin. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at matigas. Sa opisina ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa'yo, Jane Morrison, at siguraduhin mong wala kang itatago. Tinalikuran siya ni Benjamin at naglakad palabas sa madilim na hallway. Iniwan si Jane na nanginginig ang mga tuhod at ang puso ay puno ng kaba. Alam niyang nagsisimula pa lang ang bagyo. 7:00 na ng gabi. Karaniwan, sa oras na ito ang mansyon ng mga Scott ay tahimik na parang libingan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa plato habang kumakain si Benjamin ng mag-isa sa mahabang dining table. Pero ngayong gabi, iba. Nakaupo si Benjamin sa kanyang opisina. Pilit na tinatapos ang isang report. Pero hindi siya makapag-focus. May naririnig siyang ingay. Hindi sigawan. Hindi basagan ng gamit. Hindi iyak. Kundi kalampag at tawa. Tumayo si Benjamin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinilot ang pagitan ng kanyang mga mata. Curiosity got the better of him. Lumabas siya ng opisina at sinundan ng tunog. Papunta ito sa kusina. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang ingay. Amoy na amoy din ang matamis na aroma ng banila at sunog na asukal. Huminto si Benjamin sa tapat ng pintuan ng kusina. Dahan-dahan niya itong itinulak pabukas at natigilan siya. Ang kusina, ang malinis, moderno at laging maayos na kusina ni Benjamin ay mukhang tinamaan ng bagyo. Kulay puti ang lahat. May harina sa sahig, may harina sa counter, may harina sa buhok ni Manang Fe na nasa gilid at nakangiti lang habang managhihiwa ng prutas. Sa gitna ng bagyong ito ay sina Jane at ang 3 bata. Naglalaro sila. Nakita ni Benjamin si Toby, ang bunsong hindi nagsasalita, na puno ng puting pulbos ang mukha. Hawak nito ang isang sandok at parang nagkokondak ng orkestra. Si Sam naman ay tumatawa habang hinahagisan ng maliliit na dough si Jane. Pero ang dumurog sa puso ni Benjamin ay si Leo. Si Leo, ang panganay niyang laging galit, laging nakasimangot, at laging naninigaw. Ay nakaupo sa ibabaw ng counter, hawak ang tiyan sa kakatawa. Talo ka na, Yaya Jane! Mukha ka ng multo! Sigaw ni Leo. Nanigas si Benjamin sa kinatatayuan niya. Kailan? Tanong niya sa sarili. Kailan ko huling nakita ang anak ko na ganyan kasaya? Parang may kung anong kirot na tumusok sa dibdib niya. Inggit. Nagseselos siya. Nagseselos siya dahil kaya silang patawanin ng babaeng ito
na halos 2 araw pa lang nilang kasama, samantalang siya na ama nila ay hindi man lang sila mapangiti. Pakiramdam niya, isa siyang estranghero sa sarili niyang pamilya. Oops! Sigaw ni Jane nang makita siya. Biglang tumahimik ang kusina. Natigil ang tawanan. Nakita ni na Leo at Sam ang ama nila sa pintuan. Agad na bumaba si Leo sa counter at inayos ang damit. Si Sam ay nagtago ng kamay sa likod. Si Toby ay yumuko. Bumalik ang takot. Ang pader sa pagitan ni Benjamin at ng mga anak niya ay muling tumaas. Pinagpag ni Jane ang harina sa kanyang apron at humarap kay Benjamin. May harina rin siya sa pisngi at sa dulo ng ilong niya. "Sir Benjamin," bati ni Jane. Medyo hinihingal pa sa kakatawa pero may halong kaba. "Sorry po sa kalat. Nagbe-bake po kasi kami ng cookies tapos, ayon, sumabog yung harina." Hinintay ng mga bata ang sigaw ng ama nila. Hinintay nilang pagalitan sila dahil sa dumi. Tumingin si Benjamin sa sahig na puno ng harina. Tumingin siya sa magulo niyang kusina. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo. Nakayuko ang bata. Hinihintay ang sermon. Huminga ng malalim si Benjamin. Lumakad siya papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling leather shoes ay nag-iiwan ng bakas sa puting sahig. Lumapit siya sa counter kung saan nandoon ang bowl ng mixture. Kumuha siya ng kaunting dough gamit ang daliri niya. Tinikman niya ito. Tahimik ang lahat. Nakatingin lang sila sa kanya. "Kulang sa asukal," seryosong sabi ni Benjamin. Nanlaki ang mata ni Jane. Napanganga si Sam. Tumingin si Benjamin kay Toby. Kinuha niya ang malinis na tuwalya sa gilid at lumapit sa bunso. Lumuhod siya sa harap nito. Dahan-dahan, walang salita. Pinunasan ni Benjamin ang harina sa pisngi ng anak. Nagulat si Toby, pero hindi ito umiwas. Hinayaan niyang linisan siya ng ama. Tumingala si Benjamin at nakita niyang nakatingin si Jane sa kanya. Ang mga mata ng babae ay malambot. Parang sinasabi nito na, "Tama yan. Yan ang kailangan nila." Tumayo si Benjamin at inabot ang maruming tuwalya kay Jane. "Pakilinis na lang pagkatapos," sabi ni Benjamin. Ang boses niya ay mababa pa rin, pero wala na ang talim. Inabot ni Jane ang tuwalya. Nagdikit ang kanilang mga daliri. Sandali lang yon, 1 segundo. Pero parang huminto ang oras para kay Benjamin. Naramdaman niya ang init ng palad ni Jane. Magaspang ang kamay nito, kamay ng manggagawa, pero mainit at totoo. Napatingin siya sa mga mata ni Jane. Kulay kape. Malalim. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Benjamin na boss siya at katulong ito. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Isang pakiramdam na akala niya ay namatay na kasama ni Clara. Mabilis na binawi ni Jane ang kamay niya at yumuko. Namumula ang pisngi. "Oo po, sir," utal na sagot ni Jane. Tumikhim si Benjamin at inayos ang kanyang necktie para itago ang pagkataranta. "Sige, ituloy niyo na yan. Tirhan niyo ako ng..." Ding-dong! Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell sa buong bahay. Masyadong malakas, masyadong mapilit. Nagkatinginan silang lahat. Walang inaasahang bisita sa ganitong oras. "Ako na po, sir," presinta ni Manang Faye na nagmamadaling lumabas ng kusina para buksan ang main door. Ilang sandali lang, narinig nila ang tunog ng high heels na tumatama sa marble floor ng hallway. Tak, tak, tak. Mabibigat na hakbang. Pumasok sa kusina ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng mamahaling ternong itim, puno ng perlas ang leeg, at ang buhok ay nakapusod ng mahigpit na parang hihilahin ang mukha nito pataas. Si Doña Margaret Scott, ang ina ni Benjamin. Huminto siya sa may pintuan at tinignan ang kusina na puno ng harina. Ang mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng pandidiri at galit. Tinignan niya ang mga apo niyang marurungis. Tinignan niya si Benjamin na may harina sa sapatos at huli, dumapo ang matalim niyang tingin kay Jane. "Diyos ko!" sambit ni Doña Margaret. Ang boses niya ay malamig pa sa yelo. "Ginawa niyong palengke ang bahay ng anak ko.
Lumapit siya kay Benjamin at hinalikan ito sa pisngi. Pero ang mata ay nakapako pa rin kay Jane. At sino ang babaeng ito? Tanong ni Margaret, turo kay Jane na parang isang basahan na kailangang itapon. Ito ba ang bago mong yaya? Mukhang galing sa squatter. Napayuko si Jane, mahigpit na napahawak sa apron niya. Naramdaman ni Benjamin ang pag-init ng ulo niya. Tumingin siya kay Jane tapos sa nanay niya. Ang mainit at masayang bula na bumabalot sa kusina kanina ay biglang pumutok. Bumalik ang lamig. Parang may nakabara sa lalamunan ko habang pinupunasan ko ang harina sa sahig. Nakatingin sa akin si Doña Margaret. Ang mga mata niya ay parang mga CCTV camera na naghahanap ng kahit anong mali. Mula sa dulo ng luma kong sapatos hanggang sa magulo kong buhok na may harina, ramdam ko ang paghuhusga. Manang Fe. Tawag ng Donya habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Sigurado ka bang na background check niyo ang babaeng ito? Baka mamaya ay kung ano na ang itinuturo nito sa mga apo ko. Napayuko ako. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na naglalaro lang kami. Na nakita ko namang tumawa si Leo kanina. Pero alam kong wala akong karapatan. Katulong lang ako. Ma, please. Narinig kong sabi ni Sir Benjamin. Jane is doing fine. Siya lang ang nakapagpatigil kay Leo sa pagwawala. Nagulat ako. Pinagtanggol ba ako ni Sir Benjamin? Suminghal lang ang Donya. Fine. Pero hindi ibig sabihin ay hahayaan mo na ang standards ng bahay na ito. Mataray na sabi ng matanda. Anyway, kaya ako nandito ay dahil may isinama ako. Papasukin mo siya, Hija. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na kabaligtaran ko. Maganda, makinis. Amoy mamahaling pabango na humalo agad sa amoy ng vanilla sa kusina. Naka-cocktail dress na kulay pula. Benjamin! Bati ng babae sabay beso kay Sir. It's been so long. Vanessa? Tipid na sagot ni Sir Benjamin. Si Vanessa, ang babaeng perpekto, ang babaeng bagay sa mundong ito. Jane! Utos ni Doña Margaret, ang boses ay matalim. Magpalit ka ng uniforme, maghain ka ng dinner, ipakita mo na may silbi ka naman, bukod sa pagkakalat. Mabilis akong tumango at tumakbo papunta sa servants' quarters. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagpapalit ng puting uniforme. Tumingin ako sa salamin. Kaya mo yan, Jane. Bulong ko sa sarili ko. Para kay Amanda. Para sa utang. Tiisin mo lang. Ang dinner ay parang isang eksena sa pelikula na ayaw mong panoorin pero kailangan. Nakaupo sa kabisera si Doña Margaret. Sa kanan niya si Sir Benjamin at sa tabi ni Sir ay si Vanessa. Ang mga bata ay tahimik lang na kumakain sa kabilang dulo, halatang hindi komportable. Ako ang tagasilbi. Palakad-lakad ako sa paligid ng mesa. Naglalagay ng tubig, nag-aalis ng plato. Ramdam ko na parang hangin lang ako sa kanila. Alam mo, Benjamin, sabi ni Vanessa habang hinihiwa ang steak niya ng napakabagal. You really need a woman's touch in this house. Masyadong gloomy. Kung ako ang titira dito, papalitan ko lahat ng kurtina. Masyadong madilim. Gusto ni Clara ang mga kurtinang yan. Sagot ni Sir Benjamin nang hindi tumitingin. Tumahimik sandali ang mesa. Umikot ang mata ni Vanessa. Oh, come on, Benj. It's been 5 months. You have to move on. Kaya nga nandito ako. Di ba, Tita Margaret? Ngumiti ng matamis ang Donya. Tama ka, Vanessa. Kailangan ng mga apo ko ng matinong ina. Hindi yung kung sino-sino lang na pinupulot sa agency. Sumulyap ang Donya sa akin habang nagsasalin ako ng tubig sa baso ni Leo. Nanikip ang dibdib ko. Alam kong ako ang pinaparinggan niya. Yeah. Water, please. Utos ni Vanessa. Lumapit ako agad sa kanya dala ang pitzel. Nakangiti si Vanessa kay Sir Benjamin. Nagkukwento tungkol sa charity event na pinuntahan niya sa Europe. Habang nagsasalin ako ng tubig sa baso niya, biglang gumalaw ang siko niya. Sinadya. Nakita ko. Nakita ng dalawang mata ko kung paano niya inisod ang siko niya pataas.
para tamaan ang pitzel na hawak ko. Splash! Natapon ng tubig. Hindi sa kanya, kundi sa damit ko at sa mamahaling tablecloth. Oh my God! Tili ni Vanessa. Ano ba yan? Ang tanga-tanga naman. Nabitawan ko ang pitzel sa gulat. Buti na lang plastic ito at hindi nabasag, pero gumawa ito ng malakas na ingay. Sorry po! Sorry po, ma'am! Nanginginig kong sabi habang kumukuha ng napkin para punasan ang mesa. Tignan mo yan, Benjamin! Sigaw ni Doña Margaret. Ito ba ang sinasabi mong magaling? Simpleng pagsasali ng tubig hindi magawa. You ruined the dinner. Tumayo si Vanessa at pinagpag ang damit niyang walang mantsa. Umaarte na parang siya ang nabasa. Seriously, Benj, saan mo ba nakuha ang babaeng to? Ang cheap magtrabaho. Parang walang pinag-aralan. Yumuko ako. Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin na sinadya niya yon. Pero sino ang maniniwala sa akin? Kinuha ko ang mga basang napkin. Handa na akong tanggapin ang sermon. Handa na akong marinig ang salitang, "You're fired?" Tama na. Natigilan ng lahat. Boses yon ni Sir Benjamin. Mababa pero madiin. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya kay Vanessa. Nakita ko ang ginawa mo, Vanessa. Sabi ni Sir Benjamin. Nanlaki ang mata ni Vanessa. What? Anong pinagsasabi mo? Siya ang nagtapon. Nakita ko ang siko mo. Putol ni Sir Benjamin. Ang mga mata niya ay madilim at seryoso. Huwag mong gagawin yan sa pamamahay ko. Huwag mong ipapahiya ang mga tao ko. Napanganga si Doña Margaret. Benjamin, kinakampihan mo ang katulong na yan laban kay Vanessa? Dahan-dahang lumingon si Sir Benjamin sa akin. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagtama ang paningin namin. Walang halong galit sa mukha niya. Wala ring pandidiri, lungkot, at awa. Jane! Sabi niya sa akin. Ang boses niya ay biglang lumambot. Iwan mo na yan. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Ipinagtanggol niya ako. Ang isang bilyonaryong katulad niya, ipinagtanggol ang isang katulong laban sa nanay niya at sa babaeng gusto ng nanay niya. Pero sir, yung kalat, utal kong sagot. Sabi ko, magpahinga ka na. Ulit niya, pero hindi na ito utos. Pakiusap na ito. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas ng dining area. Bago ako makalayo, narinig ko ang kalampag ng kubyertos na binagsak ni Doña Margaret. Dumiretso ako sa kusina. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos kong mahugasan ang mga plato sa lababo, kahit sinabi ni Sir na magpahinga na ako, hindi ko kaya. Nagpasya akong dumaan sa likod ng bahay para magpahangin. Kailangan kong kumalma. Habang naglalakad ako sa madilim na hallway malapit sa guest room, may narinig akong boses. Boses ni Doña Margaret. Huminto ako. Alam kong masama ang makinig sa usapan ng may usapan, pero nabanggit niya ang pangalan ko. Jane Morrison ang pangalan. Sabi ng Donya. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng lason. Hindi ko gusto ang impluwensya niya sa anak ko. Masyadong malambot si Benjamin sa kanya. I saw the way he looked at her. Napahawak ako sa bibig ko. Anong tingin? Gusto kong imbestigahan mo siya. Tuloy ng Donya. Halongkatin mo ang nakaraan niya. Saan siya galing? Sinong pamilya niya? May mga utang ba? Or better, may krimen ba? Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng yelo. Hanapan mo ako ng baho niya. Utos ni Doña Margaret. Kahit ano. Basta may magamit ako para mapalaya siya sa bahay na bago pa mahulog ang loob ng tanga kong anak. Tumakbo ako. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko nang walang ingay. Sinara ko ang pinto at sumandal dito, habol ang hininga. Imbestigahan? Kapag nalaman nilang may malaki akong utang sa ospital. Kapag nalaman nilang ako ang babaeng nandoon nung namatay si Mrs. Scott. Katapusan ko na. Napatingin ako sa litrato ni Amanda.
Anak, bulong ko habang tumutulo ang luha. Patawarin mo si Mama. Mukhang hindi tayo magtatagal dito. Blag! Umalingaw-ngaw ang malakas na kulog kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw sa mansyon. Blackout. Napatigil si Benjamin sa paglalakad sa hallway. Ang hawak niyang flashlight ng cellphone ang tanging liwanag sa madilim na koridor. Sa labas, galit ang langit. Ang ulan ay humahampas sa mga bintana na parang may gustong pumasok. Signal number 3. Daddy! Narinig niya ang sigaw ni Toby mula sa sala. Mabilis na tumakbo si Benjamin pababa. Inaasahan niyang makikita ang mga anak niya na nag-iiyakan sa takot. Inaasahan niyang magkakagulo. Pero pagdating niya sa living room, iba ang naabutan niya. Sa gitna ng malawak na sala, may nakatayong kuta na gawa sa mga kumot at unan. Sa loob nito, may mahinang liwanag na nagmumula sa isang kandila. Lumapit si Benjamin. Dahan-dahan niyang hinawi ang kumot. Sa loob, siksikan sina Leo, Sam at Toby. At sa gitna nila, nakaupo si Jane. Hawak ni Jane ang isang libro at binabasa ito gamit ang liwanag ng kandila. Habang ang mga bata ay nakikinig ng taimtim, balot na balot ng kumot. Napatingin si Jane sa kanya. Ngumiti ito. Ang liwanag ng kandila ay tumama sa mukha niya, nagbibigay ng mainit na kulay sa kanyang balat. Sir, bulong ni Jane, buti nandito na kayo. Sali po kayo sa camp namin. Safety zone daw ito laban sa kulog. Napatingin si Benjamin sa mga anak niya. Si Leo, na karaniwang iiwas, ay umusog para bigyan siya ng space. Dito ka, Dad, sabi ni Leo. Kasya pa. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Benjamin. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siya sa generator na agad umaandar. Sanay siya na nasa kwarto lang ang bawat isa. Pumasok siya sa loob ng kuta ng mga kumot. Masikip. Mainit. Amoy lavender mula sa kandila at amoy pawis ng mga bata. Pero ito ang pinakakomportableng naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Lumipas ang oras. Ang malakas na hampas ng hangin sa labas ay naging background music na lang sa kwentuhan nila. Nakatulog na si Toby sa hita ni Jane. Si Sam ay nakasandal sa balikat ni Benjamin. Si Leo ay tulog na rin sa sahig. Tahimik na. Tanging ang mahinang tunog ng ulan at ang paghinga ng mga bata ang naririnig. Sir, bulong ni Jane, ang bigat na po ng mata niyo. Lumingon si Benjamin kay Jane. Magkatabi sila ngayon, nakasandal sa sofa habang nasa sahig ang mga bata. Hindi ako inaantok, pagsisinungaling ni Benjamin. Kahit na pagod ang katawan niya. Ayaw niyang matapos ang gabing ito. Tumayo si Benjamin ng dahan-dahan para hindi magising si Sam. Pumunta siya sa bar counter sa dilim at kumuha ng isang bote ng wine at 2 baso. Bumalik siya at inabutan si Jane. Pampainit, sabi ni Benjamin. Nag-alinlangan si Jane pero tinanggap din niya ang baso. Salamat po. Uminom sila ng tahimik. Pinagmasdan ni Benjamin si Jane. Sa madilim na paligid, lalong lumilinaw ang mga detalye ng mukha nito. Ang pilik mata niyang mahahaba, ang maliit na peklat sa gilid ng kilay, ang paraan ng paghawak niya sa baso na parang takot siyang mabasag ito. Bakit? Tanong bigla ni Benjamin. Napatingin si Jane sa kanya. Po? Bakit ka ganito? Tanong ni Benjamin. Ang boses ay seryoso, pero malumanay. Pinahiya ka ng nanay ko. Binuhusan ka ng tubig ng mga anak ko. Muntik ka nang mapaaway dahil kay Vanessa. Pero, nandito ka pa rin. At nakukuha mo pang ngumiti. Yumuko si Jane at pinaglaruan ang stem ng wine glass. Kasi sir, maiksi lang ang buhay para punuin ng galit. Sagot ni Jane. Tumingin siya kay Benjamin. At nakita ni Benjamin ang lalim ng lungkot sa mga mata nito. Yung lungkot na tinatago sa likod ng tawa. Natutunan ko yan sa isang taong mahalaga sa akin, na kahit gaano kadilim ang gabi, kailangan mong hanapin ang liwanag, kasi kung hindi, kakainin ka ng dilim. Natigilan si Benjamin.
Pakiramdam niya, siya ang kinakausap ni Jane. Siya yung kinain ng dilim mula nang mawala si Clara. Ako, panimula ni Benjamin, garalgal ang boses. Pakiramdam ko, matagal na akong nasa dilim. Mayaman ako, Jane. Kaya kong bilhin ang kahit ano. Pero pag uwi ko sa bahay na to, ang ingay ng katahimikan. Napatingin si Jane sa kanya. Nakita ni Benjamin ang awa, hindi, ang pagkakaunawa sa mga mata nito. Hindi naman po kayo nag-iisa, sir. Bulong ni Jane. Nandyan ang mga bata at nandito po ako. Nandito ako. Dalawang simpleng salita. Pero parang musika sa pandinig ni Benjamin. Hindi niya namalayan umusog siya palapit. Umusog din si Jane. Parang hinihila sila ng isang invisible na puwersa. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa pagitan ng mga mukha nila. Naamoy ni Benjamin ang sabon ni Jane. Simpleng sabon, pero mas mabango pa sa lahat ng pabango ni Vanessa. Tinitigan niya ang mga labi ni Jane. Tinitigan din ni Jane ang mga labi niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Benjamin. Ang lamig ng bagyo ay napalitan ng init na gumagapang sa buong katawan niya. Wala siyang iniisip. Walang Doña Margaret. Walang kumpanya. Walang nakaraan. Siya lang at si Jane. Dahan-dahan, inilapit niya ang mukha niya. Pumikit si Jane. Hindi ito umiwas. Isang pulgada na lang. Ramdam na ni Benjamin ang hininga ni Jane sa balat niya. Handa na niyang tawirin ang linyang hindi na niya pwedeng balikan. Crack! Boom! Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Nagising si Toby at umiyak ng malakas. Daddy! Agad na naghiwalay sina Benjamin at Jane. Pareho silang hinihingal, gulat at namumula. Mabilis na kinarga ni Benjamin si Toby para patahanin, habang si Jane ay abala sa pag-aasikaso kay Leo na nagising din. Hindi sila nagtinginan, pero alam ni Benjamin at alam niyang alam din ni Jane may nangyari ngayong gabi. Isang bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong ulan. Kinabukasan, hupa na ang bagyo. Sumisilip na ang araw sa mga bintana. Maagang nagising si Benjamin. Masaya ang gising niya. Plano niyang yayain si Jane at ang mga bata na mag-breakfast sa labas. Gusto niyang ituloy ang naramdaman niya kagabi. Bumaba siya sa kusina, nakangiti. Good morning, Manang Fe. Nasaan si Jane? Masigla niyang tanong. Tinuro ni Manang Fe ang garden. Nandoon po, sir. May nag-abot na sulat sa guard kanina. Binabasa niya. Lumabas si Benjamin. Nakita niya si Jane na nakatayo sa ilalim ng puno, nakatalikod. Lalapitan sana niya ito para gulatin. Pero huminto siya nang makita niya ang panginginig ng balikat ni Jane. Umiiyak ito. Hawak ni Jane ang isang malaking brown envelope. At sa paanan niya, may nalaglag na litrato. Litrato ng isang medical record. Jane? Tawag ni Benjamin. Lumingon si Jane. Nawala ang nangiti ni Benjamin. Ang mukha ni Jane ay putlang-putla, parang inalisan ng dugo. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Takot na higit pa sa naramdaman niya noong bagyo. Tinago ni Jane ang envelope sa likod niya. Sir, utal na sabi ni Jane. Kailangan ko pong mag-day off. May emergency lang. Bago pa makasagot si Benjamin, tumakbo si Jane papasok sa servants' quarters. Iniiwan si Benjamin na nakatayo sa hardin habang ang hangin ay tinatangay ang isang kapirasong papel na nahulog mula sa envelope. Pinulot ito ni Benjamin. Isang note na gupit-gupit mula sa dyaryo. Alam ko kung sino ka. Umalis ka bago ko sabihin sa kanya ang totoong dahilan kung bakit namatay ang asawa niya. Nanlamig si Benjamin habang hawak ang papel. Hindi mapakali si Jane. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Nasa bulsa ng kanyang apron ang resignation letter na kanina pa niya ginawa. Lukot na ito dahil sa higpit ng hawak niya. Ang banta sa sulat ay malinaw. Alam nila ang tungkol kay Amanda. Alam nila ang tungkol sa ospital. At kung hindi siya aalis, sisirain nila, hindi lang siya, kundi pati ang alaala ng namatay niyang asawa ni Benjamin. Kailangan niyang umalis, ngayon din.
Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Benjamin. "Come in." Pumasok si Jane. Nakita niya si Benjamin na nakatalikod, nakatingin sa bintana. Suot na nito ang kanyang tuxedo para sa birthday party mamaya. Ang tikas tignan, pero ang bigat ng aura sa loob ng kwarto. "Sir," panimula ni Jane, nanginginig ang boses. "Sir, tungkol po sa paalam ko kanina. Kailangan ko na po talagang umalis. Ngayong gabi po." Humarap si Benjamin. Ang mukha niya ay walang emosyon. Hindi siya galit. Pero hindi rin siya yung malambing na lalaking kasama ni Jane sa loob ng kuta kagabi. "Hindi ko tatanggapin ang resignation mo, Jane," malamig na sabi ni Benjamin. Pero sir, birthday ko ngayon," putol ni Benjamin. Lumapit ito sa mesa at may kinuha na kapirasong papel. Ang note na nahulog ni Jane kanina. Pero hindi niya ito ipinakita kay Jane. Ibinalik niya lang ito sa drawer. Nasa labas ang mga bisita. Kailangan ng mga anak ko nang magbabantay sa kanila. Kung aalis ka, gawin mo bukas. Pero ngayong gabi, gawin mo ang trabaho mo. Napatunganga si Jane. Wala siyang nagawa. Kung aalis siya ngayon ng sapilitan, baka tumawag ng pulis si Doña Margaret at lalo lang lumaki ang gulo. "Oo po, sir." Mahina niyang sagot. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng 3 bata. "Yaya Jane," tawag ni Toby. Hinila siya ni Leo at Sam papasok sa kwarto nila. "Bakit? Anong problema?" tanong ni Jane, kinakabahan. "Ang lungkot mo kasi tignan, Yaya," sabi ni Sam. "Birthday ni Daddy. Dapat happy lahat." May kinuha si Leo sa likod niya. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at nilabas ang isang simpleng pearl hair clip. "Kay Mommy to dati," sabi ni Leo. Medyo nahihiya pa. "Nakita ko sa gamit niya. Bagay sa'yo." Naluha si Jane. Lumuhod siya para maging kapantay ang mga bata. "Sigurado kayo?" tanong niya. Tumango si Toby at siya mismo ang nag-clip nito sa buhok ni Jane. Inayos din ni Sam ang kwelyo ng uniforme ni Jane at pinulbuhan siya ng kaunti. Tumingin si Jane sa salamin. Kahit naka-uniforme siya ng katulong, ang ayos ng buhok niya at ang kislap ng pearl clip ay nagbigay sa kanya ng ibang anyo. Hindi siya mukhang alipin. Mukha siyang parte ng pamilya. "Tara na, Yaya," hila ni Toby. Pagbaba nila sa Grand Hall, nagsisimula na ang party. Ang daming tao, ang daming ilaw. Ang tunog ng classical music ay pumuno sa hangin. Ang mga bisita ay nagniningning sa kanilang mga alahas at designer gowns. Pumasok si Jane kasama ang mga bata. Sa gitna ng crowd, napatigil si Benjamin sa pakikipag-usap sa isang business partner. Napatingin siya kay Jane. Nakita ni Jane ang pagkamangha sa mata ni Benjamin. Para bang nawala ang lahat ng tao sa paligid at silang dalawa lang ang nandoon. Napangiti ng tipid si Benjamin, isang ngiti na nagsasabing, "Ang ganda mo." Pero may ibang nakapansin. Sa gilid, nakatayo si Vanessa at Doña Margaret. Nakita ni Jane ang pag-ikot ng mata ni Vanessa. Nakita niya ang pagkuyom ng panga ni Doña Margaret. Ang tingin ng Doña ay parang kutsilyo. Nagsimula ang trabaho. Umikot si Jane dala ang tray ng wine glasses. Bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng tingin ng ina ni Benjamin. Habang dumadaan si Jane sa may buffet table, biglang sumulpot si Doña Margaret sa harap niya. "Excuse me," mataray na sabi ng Doña, sabay bangga sa balikat ni Jane. "Sorry po, ma'am," mabilis na sabi ni Jane. Pero napansin ni Jane na parang may idinikit ang Doña sa gilid ng apron niya. Masyadong mabilis, masyadong sadya. Bago pa siya makapag-react, nakalayo na ang matanda. Ilang minuto ang lumipas. Biglang namatay ang musika. "My ring!" Isang matinis na sigaw ang bumasag sa tawanan ng mga bisita. Nasa gitna ng stage, si Doña Margaret. Hawak ang mikropono, umiiyak at nanginginig. Sa acting. "Ang sing-sing ko! Ang diamond ring na pamana pa ng lola ko! Nawawala!" Sigaw ng Doña. Nagbulungan ang mga bisita.
Nataranta ang mga security. Lumapit si Benjamin sa ina niya. Mahuminahon ka. Baka naiwan mo lang sa... Hindi! Sigaw ni Margaret. Suot ko yon kanina. Sigurado ako may nagnakaw dito. Security! Ilak ang mga pinto. Walang lalabas. Nanlamig ang buong katawan ni Jane. Alam niya na ito. Alam niya kung saan papunta ito. Nagsimula ang inspection. Isa-isang tinignan ang mga bag ng staff. Lahat ay malinis. Hanggang sa tumapat ang Chief of Security kay Jane. Nasa gilid siya, hawak sina Toby at Sam na natatakot sa nangyayari. Miss, patingin ang bulsa ng apron mo. Utos ng guard. Wala po akong kinuha. Sagot ni Jane. Nanginginig ang boses. Tumingin siya kay Benjamin. Nakatingin din si Benjamin sa kanya. Nag-aalala. Ilabas mo na lang, sabi ng guard. Dahan-dahang ipinasok ni Jane ang kamay niya sa malalim na bulsa ng kanyang apron. May naramdaman siyang matigas at malamig na bagay. Nanlaki ang mata ni Jane. Hindi maaari. Nang ilabas niya ang kamay niya, suminghap ang lahat ng bisita. Sa palad niya, kumikinang ang isang malaking diamond ring. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Ikaw! Sigaw ni Doña Margaret. Mabilis na bumaba ang Doña mula sa stage. Ang takong niya ay tumutunog ng malakas sa sahig. Ang mukha niya ay puno ng tagumpay na nakatago sa likod ng galit. Lumapit siya kay Jane. Sabi ko na nga ba? Nanggagaliting sabi ni Margaret. Ahas ka. Pinakain ka namin. Tapos pagnanakawan mo kami. Hindi po. Umiiling na sabi ni Jane. Tumutulo na ang luha. Hindi po akin to. May naglagay lang po Pak! Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Jane. Napalingsil siya sa lakas ng sampal. Napahawak si Jane sa pisngi niya. Ang init ay gumapang sa balat niya. Pero mas masakit ang pagkadurog ng dignidad niya sa harap ng maraming tao. Umiyak si Toby. Niyakap siya ni Leo. Magnanakaw! Sigaw ulit ni Margaret. Akmang sasampalin niya ulit si Jane. Pero hindi tumama ang kamay niya. May humarang, isang malakas na kamay, ang humawak sa pulsuhan ni Doña Margaret, si Benjamin. Nakatayo si Benjamin sa pagitan ng ina niya at ni Jane. Ang likod niya ay nakaharap kay Jane, parang isang pader na proprotekta sa kanya. Bitawan mo ako, Benjamin, sigaw ng Doña. Nakita mo ang ebidensya. Magnanakaw ang babaeng yan. Tama na. Madiin at mababang sabi ni Benjamin. Binitawan niya ang kamay ng ina niya. Humarap si Benjamin kay Jane. Hawak pa rin ni Jane ang pisngi niya. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Nakatingin kay Benjamin. Nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Sigaw ng isip ni Jane. Parang awa mo na. Maniwala ka. Tinitigan siya ni Benjamin. Ang mata ng bilyonaryo ay magulo. Nandoon ang ebidensya. Nandoon ang singsing. Pero nandoon din ang alaala ng gabing nagkwentuhan sila sa ilalim ng kumot. Ang buong kwarto ay naghihintay sa hatol ni Benjamin. Ang bigat ng singsing sa palad ni Benjamin ay parang bigat ng mundo. Nakatayo siya sa gitna ng Grand Hall, napapalibutan ng daan-daang mata. Naririnig niya ang bulungan ng mga bisita, naririnig niya ang matinis na boses ng kanyang ina na si Doña Margaret na sumisigaw ng, "Pulis! Tumawag kayo ng pulis!" Pero ang mas maingay sa pandinig niya ay ang katahimikan ni Jane. Nakatitig lang sa kanya si Jane. Hawak nito ang namumulang pisngi kung saan siya sinampal. Ang mga mata nito ay hindi humihingi ng awa, kundi naghihintay. Naghihintay na sabihin ni Benjamin na nagkakamali silang lahat, na imposible itong gawin ni Jane. Gusto niyang sabihin iyon. Gustong-gusto niyang sigawan ang ina niya na tumigil. Gusto niyang sabihin na kilala niya si Jane, ang babaeng nagpatulog kay Toby, ang babaeng nagpatawa kay Leo, ang babaeng kasama niya sa ilalim ng kumot kagabi. Pero nasa kamay niya ang ebidensya, ang singsing, nasa bulsa ni Jane. "Benjamin!" Sigaw ng ina niya, humarang sa paningin niya. "Ano pang hinihintay mo? Ipakulong mo ang babaeng yan.
Sinira niya ang pangalan natin. Lumapit si Vanessa, nakahawak sa braso niya. Benj, honey, it's obvious. She's a gold digger. Huwag ka nang magpaloko. Tumingin ulit si Benjamin kay Jane. Nakita niya ang pag-asa sa mata nito na unti-unting namamatay. Napalunok si Benjamin. Ang luhika ng isang businessman ang nanaig sa kanya. Ebidensya laban sa damdamin. Reputasyon laban sa tiwala. Jane! Panimula ni Benjamin. Ang boses niya ay basag. Jane, umakyat ka muna sa kwarto mo. Aayusin natin ito bukas ng tahimik. Nakita niya kung paano gumuho ang mukha ni Jane. Hindi ito umiyak. Mas masakit pa doon. Ngumiti ito. Isang mapait at malungkot na ngangiti. Ang nangiti ng isang taong nasanay ng biguin ng mundo. Hindi na kailangan, sir. Mahinang sagot ni Jane. Dahan-dahan niyang inalis ang pearl hair clip sa buhok niya. Ang clip na bigay ni Leo. Ipinatong niya ito sa mesa sa tabi ng singsing. Aalis na po ako. Tumalikod si Jane at naglakad palayo. Taas noo. Kahit ang liit-liit ng tingin sa kanya ng lahat, naglakad siya na parang reyna na ayaw yumuko sa mga huwad na hari. Yaya! Huwag! Tumakbo si Toby at yumakap sa binti ni Jane. Sumunod si Sam at Leo. Dad! Pigilan mo siya! Sigaw ni Leo kay Benjamin. Ang mukha ay puno ng galit at luha. Hindi siya magnanakaw! Dad! Hindi gumalaw si Benjamin. Nanigas siya sa kinatatayuan niya habang pinapanood ang mga security guard na pilit na hinihiwalay ang mga anak niya kay Jane. Ang iyak ni Toby ay parang patalim na humihiwa sa dibdib ni Benjamin. Pero hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang mangyari ang lahat. Hinayaan niyang manalo ang takot at pagdududa. Isang oras ang lumipas. Tapos na ang party. Pinaalis na niya ang mga bisita. Inihatid na rin ng driver si Doña Margaret at Vanessa na parehong tuwang-tuwa sa nangyari. Tahimik na ulit ang bahay. Nasa sala si Benjamin, nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Nakapatay ang mga ilaw. Wala na si Jane. Umalis ito, dala lang ang maliit niyang bag. Hindi siya tumanggap ng kahit anong tulong o pera mula kay Benjamin. Napatingin si Benjamin sa pearl hair clip na naiwan sa mesa. Kinuha niya ito. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Jane kanina. Ang tawa nito habang puno ng harina ang mukha. Ang init ng katawan nito sa tabi niya. Ang sinabi nito, kailangan mong hanapin ang liwanag. At ngayon, siya mismo ang pumatay sa liwanag na yon. Gago ka, Benjamin. Bulong niya sa sarili. Gago ka. Inihagis niya ang baso ng whiskey sa pader. Crash! Nabasag ito pero hindi nito nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Alam niyang may mali. Alam niyang napaglaruan siya. Pero huli na ang lahat. Narinig niya ang mga yapak sa hagdan. Lumingon siya. Nakatayo doon ang tatlo niyang anak. Sina Leo, Sam at Toby. Hindi sila umiiyak. Galit sila. Ito ang unang beses na nakita ni Benjamin na nakatingin sa kanya ang mga anak niya na parang siya ang kalaban. Leo, tawag ni Benjamin. Anak, intindihin niyo. Hindi, putol ni Leo. Matigas ang boses, hindi ka namin kakausapin. At hindi kami kakain, dagdag ni Sam. Naglakad si Leo pababa ng hagdan at lumapit kay Benjamin. May hawak itong isang lumang notebook, kulay asul. Kupas na ang cover. Naiwan ito ni Yaya Jane. Sabi ni Leo, nahulog sa bag niya nung pinalayas mo siya. Inilapag ni Leo ang notebook sa harap ng ama niya. Basahin mo yan, Dad. Hamon ni Leo. Tapos sabihin mo sa amin kung magnanakaw siya. Tumalikod ang mga bata at umakyat pabalik sa kwarto. Narinig ni Benjamin ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang paglock nito. Naiwan si Benjamin na mag-isa sa dilim. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na tumatama sa notebook sa mesa. Diary. Diary ito ni Jane. Nanginginig ang kamay ni Benjamin nang abutin niya ito.
Alam niyang privacy ito ni Jane, pero may kung anong puwersa na nagtutulak sa kanya na buksan ito. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang babaeng pinalayas niya. Binuksan niya ang unang pahina. Puno ito ng sulat kamay, mga kwento tungkol sa isang bata na nagngangalang Amanda, mga kwento ng pag-asa sa gitna ng hirap, mga kwento ng pagtitinda ng balot, pagpasok sa call center, pag-utang para sa gamot. Binuklat pa niya ang mga pahina hanggang sa makarating siya sa dulo. Sa petsa ng pagkamatay ng asawa niya, 5 buwan na ang nakakaraan. Natigil ang paghinga ni Benjamin. May nakaipit na litrato sa pahinang yon. Isang Polaroid. Sa litrato, may 2 kamay na magkahawak. Ang isa ay maputla at may dextrose, kamay ng asawa niyang si Clara. Ang isa naman ay kamay ng isang babae na may suot na murang relo. Ang relo na suot ni Jane nung unang araw niya dito. Binasa ni Benjamin ang nakasulat sa ilalim ng litrato. Huling gabi. Wala si Amanda? Nauna na siya sa langit kanina. Pero may isang nanay sa kabilang kama, si Ma'am Clara. Umiiyak siya. Hinahanap ang asawa niya. Wala akong magawa, kundi hawakan ang kamay niya at kantahan siya ng paborito niyang kanta hanggang sa makatulog siya. Habang hinihintay ko ang sarili kong puso na tumigil sa pagdugo. Nabitawan ni Benjamin ang diary. Napaluhod siya sa sahig. Ang babaeng inakusahan niyang magnanakaw. Ang babaeng pinalayas niya. Siya ang nag-iisang tao na dumamay sa asawa niya noong mga panahong wala siya. Siya ang humawak sa kamay ni Clara noong huling hininga nito. At nandoon si Jane sa ospital hindi para magnakaw, kundi dahil namatayan din siya ng anak ng gabing iyon. Ang iyak ni Benjamin ay dumagundong sa buong mansyon. Isang iyak ng pagsisisi na hinding-hindi na kayang bawiin ng yaman niya. Amoy alcohol, amoy gamot, amoy kamatayan. Bumalik si Benjamin sa lugar na ayaw na niyang balikan. Sa St. Luke's Medical Center. Sa parehong floor at ward kung saan namatay ang asawa niya 5 buwan na ang nakakaraan. 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang hallway. Hawak ni Benjamin ang diary ni Jane. Mahigpit. Halos mapunit ang leather cover nito sa diin ng hawak niya. Kailangan niyang makasiguro. Lumapit siya sa nurse station. Nandoon ang head nurse na si Mrs. Santos. Matanda na ito. Maputi ang buhok. At nandoon din noong gabing iyon. Sir Benjamin? Gulat na bati ng nurse. Anong ginagawa niyo dito? May sakit po ba kayo? Hindi sumagot si Benjamin ng tungkol sa kalusugan niya. Ibinagsak niya ang diary sa counter at binuksan sa pahina kung saan naroon ang litrato. Kilala niyo ba siya? Tanong ni Benjamin. Tinuro niya ang kamay ni Jane sa litrato. Ang babaeng may-ari ng kamay na to, Jane Morrison ang pangalan. Tinignan ng maigi ni Mrs. Santos ang litrato. Pagkatapos, tumingin siya kay Benjamin. Ang mukha ng nurse ay biglang lumungkot. Si Jane. Bulong ng nurse. Paano ko siya makakalimutan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Utos ni Benjamin. Ang boses niya ay nanginginig. Anong nangyari noong gabing yon? Bakit siya nasa kwarto ng asawa ko? Huminga ng malalim si Mrs. Santos. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan si Benjamin ng diretso sa mata. Sir? Panimula ng nurse. Noong gabing namatay si Ma'am Clara, iyon din ang gabi na namatay ang anak ni Jane, si Amanda. Nasa charity ward sila, sa kabilang kwarto lang. Parang sinuntok sa sikmura si Benjamin. Napaatras siya. Napahawak sa pader para hindi matumba. 10:00 ng gabi nang bawian ng buhay ang bata. Pagpapatuloy ng nurse, umiyak si Jane nang walang boses. Yakap-yakap niya ang katawan ng anak niya hanggang sa kunin ito ng morgue. Tumulo ang luha sa mata ni Benjamin. Naalala niya ang gabing iyon. Nasa meeting siya, nasa traffic. Pagkatapos kunin ang anak niya, garalgal na kwento ng nurse. Nakita ka namin sa hallway, sir. Hinihingal.
Dumating kayo, pero huli na. Patay na si Ma'am Clara. Umiling si Benjamin. Alam kong hindi ko inabutan ang asawa ko. Pero may hindi kayo alam, sir, sabi ng nurse. Bago kayo dumating, noong naghihingalo si Ma'am Clara at sumisigaw sa sakit, pumasok si Jane. Ano? Narinig ni Jane ang sigaw ng asawa niyo. Kahit kasasawi lang niya sa sarili niyang anak, pumasok siya sa kwarto ni Ma'am Clara. Hinawakan niya ang kamay ng asawa niyo. Kinantahan niya. Inalagaan niya na parang kapatid hanggang sa huling hininga. Napahagulgol si Benjamin. Ang kantang narinig niya kay Jane habang pinapatahan si Toby. Iyon ang huling narinig ni Clara. Sinabi ko sa kanya na magpahinga na. Sabi ng nurse, umiiyak na rin. Sabi ko, Jane, umuwi ka na. Iiyak mo na yan. Pero alam niyo kung anong sagot niya. Umiling si Benjamin, hindi makagsalita. Sabi niya, ayokong mamatay siya ng mag-isa tulad ng pakiramdam ko ngayon. Walang dapat mamatay ng mag-isa. Napaluhod si Benjamin sa makintab na sahig ng ospital. Ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng tinawag nilang magnanakaw at patay gutom. Siya ang anghel na sumalo sa asawa niya noong panahong wala siya. Si Jane ay nagbigay ng pagmamahal sa oras na ubos na siya. At anong iginanti ni Benjamin? Pinalayas niya ito sa gitna ng gabi. Tumayo si Benjamin. Puno ng galit ang dibdib niya. Hindi kay Jane, kundi sa sarili niya. At sa ina niya. Salamat, sabi niya sa nurse. Tumakbo siya palabas ng ospital. 5:00 ng umaga nang makauwi si Benjamin sa mansyon. Gising na si Doña Margaret. Nasa sala ito, umiinom ng kape. Mukhang kampante. O Benjamin, bati ng ina niya. Saan ka galing? Ang aga mo naman atang umalis. Inaasikaso mo ba ang kaso laban sa katulong na yon? Hindi sumagot si Benjamin. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang singsing. Ang ebidensya daw ng pagnanakaw. Kinuha niya ito. Ma, tawag ni Benjamin. Napakakalmado ng boses niya. Pero ito ang klase ng kalmado bago sumabog ang bulkan. Chinek ko ang CCTV sa hallway bago ako umalis kanina. Natigilan si Margaret sa paghigop ng kape. CCTV? Sira ang CCTV sa hallway, di ba? Pinaayos ko nung nakaraang linggo. Pagsisinungaling ni Benjamin. Pero sapat na yon para makita ang takot sa mata ng ina niya. Namutla si Margaret. Nakita ko kung paano mo nilagay ang singsing sa bulsa ng apron ni Jane. Dagdag ni Benjamin. Kahit na bluff lang yon, ang reaksyon ng ina niya ang kumpirmasyon. Bumagsak ang tasa ng kape na hawak ni Margaret. Benjamin, makinig ka. Depensa ng matanda, nanginginig. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Hindi siya nababagay sa'yo. Isa siyang tao na mas mayaman ng puso kaysa sa ating lahat. Sigaw ni Benjamin. Dumaguundong ang boses niya sa buong bahay. Nagising ang mga katulong. Lumabas sina Leo at Sam sa taas ng hagdan. Siya ang kasama ni Clara nung namatay siya, ma. Sigaw ni Benjamin, tumutulo ang luha sa galit. Habang busy ako sa negosyo, habang busy ka sa pag-aalala sa reputasyon natin, si Jane ang humawak sa kamay ng asawa ko. Namatayan siya ng anak ng gabing iyon. Pero inuna pa niyang damayan si Clara. Napanganga si Margaret. Napaupo siya sa sofa, hindi makapaniwala. Pinalayas ko ang kaisa-isang tao na nagbalik ng buhay sa bahay na to dahil sa kasinungalingan mo, sabi ni Benjamin. Ang boses niya ay basag na basag. Lumapit siya sa ina niya. Umalis ka, utos ni Benjamin. Ano? Umuwi ka sa sarili mong bahay, ma. Huwag kang babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Ayoko munang makita ka. Hindi na hinintay ni Benjamin ang sagot ng ina. Humarap siya sa mga anak niya sa taas ng hagdan. Leo, Sam, tawag niya. Babalik ako. At pangako, isasama ko siya pag-uwi. Tumakbo si Benjamin palabas. Sumakay siya sa kanyang kotse. Bumubuhos na naman ang ulan. Malakas. Parang nakikisama ang panahon sa gulo ng isip niya.
Kinuha niya ang resume ni Jane na nasa passenger seat. Address: Block 9, Lot 4, Sitio Pag-asa, isang squatters area sa kabilang ibayo ng lungsod. Delikado, binabaha. Pero walang pakialam si Benjamin. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan. "Hintayin mo ako, Jane," bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang wipers ng kotse ay hirap na hirap sa lakas ng ulan. "Patawarin mo ako." Ang ingay. Sobrang ingay ng ulan. Para itong mga bato na ibinabato sa manipis at kinakalawang na yero ng bahay ko. Tug, tug, tug. Walang humpay, walang awa. Nakasandal ako sa sulok ng maliit kong kwarto. Basang-basa ang sahig dahil sa tulo mula sa bubong. Ang tubig baha sa labas ay nagsisimula na ring pumasok sa ilalim ng pinto. Nanginginig ako. Niyakap ko ang sarili ko. Pilit na naghahanap ng init. Pero ang init lang na nararamdaman ko ay ang init ng sarili kong lagnat. "Amanda!" Bulong ko. Ang lalamunan ko ay parang pinapadaan sa liha sa sobrang sakit. "Anak, sunduin mo na si Mama. Pagod na ako." Ipinikit ko ang mga mata ko. Sa dilim, nakikita ko sila. Nakikita ko si Toby na tumatawa. Nakikita ko si Leo na inaayos ang hair clip sa buhok ko. Nakikita ko si Sam na kumakain ng cookies. At nakikita ko siya, si Benjamin. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin nung gabing iyon sa ilalim ng kumot. Ang paraan ng pagtatanggol niya sa akin. At ang sakit sa mata niya noong tumalikod ako at umalis. Isang panaginip lang pala ang lahat. Ang katulad ko ay hindi nababagay sa palasyo. Ang katulad ko ay dito lang sa putikan. Blag! 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 Napadilat ako. May kumakatok. Hindi, may bumabayo sa pinto. "Jane! Jane! Buksan mo to!" Napahawak ako sa dibdib. Boses lalaki. Si Aling Nena ba yon, ang landlady? Naniningil na ba siya? O baka mga pulis? Pinahuli na ba ako ni Doña Margaret? Pilit akong tumayo, pero bumigay ang tuhod ko. Napaupo ulit ako sa basang sahig. Wala akong pera. Mahina akong sigaw, pero nilamon lang ng kulog ang boses ko. Blag! Bumukas ang pinto. Sira ang lock. Pumasok ang hangin at ulan. At sa gitna ng bagyo may isang anino na nakatayo sa pintuan. Isang lalaki. Nakasuot siya ng suit, pero basang-basa ito at puno ng putik. Ang buhok niya ay nakadikit sa noo. Ang sapatos niya, ang mamahaling leather shoes, ay lubog sa baha. Kurap! Baka guni-guni ko lang to dahil sa lagnat. "Jane!" Tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhod siya sa basang sahig ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang balikat ko. Mainit ang mga kamay niya. Totoo siya. "Sa Sir Benjamin?" Bulong ko, hindi makapaniwala. Anong ginagawa niyo dito?" Tiningnan niya ako. Ang mukha ng bilyonaryong si Benjamin Scott ay puno ng pag-aalala, takot at sakit. Hinubad niya agad ang basa niyang coat at ibinalot sa akin. "Hinahanap kita," sabi niya. Ang boses niya ay garalgal. "Kanina pa ako umiikot sa lugar na to. Diyos ko, Jane, ang init mo." Sinubukan kong itulak siya. Mahina lang, pero kailangan kong gawin. "Umalis na kayo," sabi ko. Umiiwas ng tingin. "Dumi lang ako, di ba? Magnanakaw. Layuan niyo na ako bago pa kayo madumihan." "Hindi." Madiin niyang sagot. Hinawakan niya ang mukha ko para mapilitan akong tumingin sa kanya. "Hindi ka magnanakaw. Alam ko na, Jane. Alam ko na ang lahat." Natigilan ako. "Nabasa ko ang diary mo," sabi ni Benjamin. Tumutulo ang luha sa mga mata niya. Humahalo sa patak ng ulan sa mukha niya. Pumunta ako sa ospital. Nakausap ko si Mrs. Santos. Nanlaki ang mata ko. "Alam ko na ikaw ang kasama ni Clara." Patuloy niya, basag na ang boses. "Alam ko na namatayan ka ng anak noong gabing yon, na mas inuna mo pang damayan ang asawa ko kaysa sa sarili mong sakit.
Napahagulgol ako. Sa wakas, may nakaalam, may nakakita. Patawarin mo ako, bulong ni Benjamin. Yumuko siya at idinikit ang noo niya sa noo ko. Ramdam ko ang panginginig niya. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Sir, Benjamin, pagtatama niya. Tawagin mo akong Benjamin dahil sa harap mo, hindi ako boss. Isa lang akong lalaking may malaking utang na loob sa'yo. At isang lalaking nagmamahal sa'yo. Tumigil ang mundo ko. Mas malakas pa sa kulog ang tibok ng puso ko. Halika na, sabi niya. Uwi na tayo. Bago ako makasagot, binuhat niya ako. Bridal style. Wala siyang pakialam sa bigat ko. Wala siyang pakialam kung madumihan ang damit niya sa putik at tulo ng bubong. Mahigpit ang yakap niya. Parang ayaw na niya akong bitawan kahit kailan. Inilabas niya ako ng bahay. Ang lakas ng ulan at hangin. Pero pakiramdam ko ay ligtas na ligtas ako sa mga bisig niya. Isinakay niya ako. Sa kotse niya na nakaparada sa gilid ng kalsada, gitna ng baha. Binuksan niya ang heater. Kumuha siya ng towel at dahan-dahang pinunasan ang buhok ko. Magpahinga ka lang. Bulong niya sabay halik sa noo ko. Nakatulog ako sa biyahe. Nagising na lang ako nang huminto ang sasakyan. Nasa tapat kami ng mansyon. Pero may mali. Ang daming ilaw sa labas ng gate. Pula at asul na ilaw ng mga kamera. May mga van ng TV station. Anong nangyayari? Tanong ko kinakabahan. Sumilip si Benjamin sa bintana. Kumuyom ang panga niya. Si Mama, sabi niya nang may galit. Tumawag siya ng media. Gusto kanyang ipahiya. Gusto niyang ipakita sa mundo na inuwi ko ang magnanakaw na yaya. Hinawakan ko ang braso ni Benjamin. Sir, wag na. Ibaba niyo na lang ako sa likod. Ayokong masira ang pangalan niyo. Tumingin si Benjamin sa akin. Wala na ang takot sa mga mata niya. Wala na ang pagdududa. Hayaan mo silang manood, sabi ni Benjamin. Dahil ngayong gabi, ipapakilala ko sa kanila ang babaeng bumuo sa pamilya ko. Bumaba si Benjamin ng kotse. Umikot siya at pinagbuksan ako ng pinto. Paglabas ko, sumalubong ang nakakabulag na flash ng mga kamera. Click! 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 Mr. Scott, totoo ba ang balita na nagnakaw ang yaya niyo? Mr. Scott, bakit kasama niyo pa rin siya? Totoo bang pinalayas niyo ang nanay niyo dahil sa kanya? Ang daming tanong. Ang daming sigaw. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ko. Mahigpit. Itinaas niya ang magkahawak naming kamay sa ere, ipinapakita sa lahat ng kamera. Humarap siya sa mga reporter, ang muka ay taas noo at puno ng dignidad. Ang babaeng ito, simula ni Benjamin, ang boses ay malakas at malinaw, ay hindi magnanakaw. Siya ang dahilan kung bakit may pamilya pa ako at kung sino man ang babastos sa kanya. Tumingin siya sa kamera ng diretso. Parang kinakausap ang nanay niya na nanunood sa TV ay makakalaban ko. Hinila ako ni Benjamin palapit sa kanya at niyakap sa harap ng buong mundo. Sa likod ng gate, nakita ko sina Leo, Sam at Toby na tumatakbo palabas para salubungin kami. Umuulan pa rin, pero sa unang pagkakataon, hindi na ako nilalamig. POV, Benjamin Scott masilaw, ganoon pa rin ang mga ilaw ng kamera, pero hindi na masakit sa mata. Nakatayo si Benjamin sa podium ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Sa harap niya, nandoon ang mga pinakamayayamang negosyante, mga politiko, at mga kaibigan sa media. Dati, ang mga ganitong event ay para lang sa pagpapataas ng stock value ng kumpanya niya. Dati, puro numero at profit ang laman ng isip niya. Pero ngayon, iba na. Huminga ng malalim si Benjamin at inayos ang mikropono. Tumingin siya sa first row. Nandoon sila. Si Leo, na nakatuksido at mukhang binata na, nakangiti ng proud. Si Sam, na hindi mapakali at kumakaway ng palihim. Si Toby, na hawak-hawak ang kamay ng babaeng katabi niya.
Si Jane. Napakaganda ni Jane ngayong gabi. Suot niya ang isang simpleng asul na gown, kulay ng langit pagkatapos ng bagyo. Wala siyang masyadong alahas, maliban sa pearl hair clip na bigay ni Leo na suot pa rin niya. Wala si Doña Margaret. At sa totoo lang, mas magaan ang pakiramdam ni Benjamin. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Benjamin. Ang boses niya ay kalmado, pero puno ng emosyon. Tumahimik ang buong hall. Kilala niyo ako bilang isang taong matigas, walang puso. Isang negosyante na kayang bilhin ang lahat, patuloy niya. At sa loob ng mahabang panahon, akala ko totoo yon. Akala ko, pera ang solusyon sa lahat ng problema. Tumingin si Benjamin sa malaking screen sa likod niya. Lumabas doon ang 2 litrato. Ang una ay litrato ng asawa niyang si Clara. Ang pangalawa ay litrato ng isang batang babae na nakangiti kahit walang buhok, si Amanda, ang anak ni Jane. Nagulat ang mga audience. Narinig niya ang singhap ni Jane. 5 buwan na ang nakakaraan, nawalan ako ng asawa. Kwento ni Benjamin. Namatay si Clara. At sa parehong gabi, sa parehong ospital, may isang ina na nawalan din ng anak. Tumingin siya kay Jane. Nakatakip ang kamay nito sa bibig. Nangingilid ang luha. Ang babaeng yon. Turo ni Benjamin kay Jane. Sa kabila ng sarili niyang pagluluksa, pinili niyang hawakan ang kamay ng asawa ko nung wala ako. Pinili niyang magbigay ng pagmamahal kahit ubos na siya. Bumaba si Benjamin sa stage. Dala niya ang mikropono. Naglakad siya palapit kay Jane. Ang mga kamera ay nakasunod sa bawat galaw niya. Tinawag siyang magnanakaw ng mga taong mapanghusga. Sabi ni Benjamin habang nakatitig sa mata ni Jane. Pero ang totoo, siya ang ninakawan. Ninakawan siya ng tadhana. Pero sa halip na magtanim ng galit, tinuruan niya kami, ako at ang mga anak ko, kung paano tumawa ulit. Kung paano maging pamilya ulit. Inilahad ni Benjamin ang kamay niya. Jane Morrison. Nanginginig na inabot ni Jane ang kamay niya. Tumayo siya at sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Benjamin. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi pilit, totoong palakpak. Nakita ni Benjamin na pati ang ilang matatandang business partners niya ay nagpupunas ng luha. Humarap ulit si Benjamin sa audience, akbay si Jane. Kaya ngayong gabi, ikinararangal kong ilunsad ang bagong pundasyon ng aming pamilya. Anunsyo ni Benjamin. Nagbago ang slide sa screen. The Hope and Amanda Foundation, providing medical assistance for children battling cancer and heart disease. Para kay Clara, para kay Amanda, sabi ni Benjamin, at para sa lahat ng batang nangangarap mabuhay. Naramdaman ni Benjamin ang pagsubsob ni Jane sa dibdib niya. Umiiyak ito. Hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng pasasalamat at paglaya. Naramdaman din niya ang pagyakap ng 3 bata sa kanila. Isang group hug sa harap ng daan-daang tao. Wala nang hiya-hiya. Ito ang pamilya niya. POV, Jane Morrison. 1 linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Nasa beach house kami sa Batangas. Papalubog na ang araw. Ang langit ay pinaghalong kahel at lila. Ang tunog ng alon ay nakakakalma, malayo sa ingay ng syudad, malayo sa mapanghusgang mata ni Doña Margaret at Vanessa. Nakasaupo ako sa buhanginan. Pinapanood ko silang mag-ama. Nagtatakbuhan sina Leo, Sam at Toby sa pampang. Hinahabol nila si Benjamin na tawang-tawa habang binabato siya ng tubig ng mga bata. Basang-basa na naman sila. Napangiti ako. Naalala ko yung unang araw ko. Yung timba ng tubig sa ibabaw ng pinto. Sino ang mag-aakala na ang tubig na yon ang magdidilig sa tuyong lupa ng mga puso namin? Mama Jane! Sigaw ni Toby. Kumaway siya sa akin. Hawak niya ang isang malaking shell. Tumakbo siya palapit at iniabot ito sa akin. Para sa'yo. Sabi ni Daddy, naririnig daw dyan ang boses ng dagat. Tinanggap ko ang shell
at idinikit sa tenga ko. Whoosh! Parang bulong. Napatingin ako sa langit. Naririnig mo ba iyon, Amanda? May mga kapatid ka na. At may tatay na rin. Lumapit si Benjamin sa akin. Hingal na hingal. Basang-basa ang shorts at t-shirt pero ang gwapo pa rin. Umupo siya sa tabi ko at inakbayan ako. Masaya ka ba? Tanong din niya. Sumandal ako sa balikat niya. Ang init ng katawan niya ay pamilyar na sa akin. Sobra, sagot ko. Hindi ko akalain na pwede pa pala akong maging ganito kasaya. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ko. Hinalikan niya ang likod ng palad ko doon sa may peklat na nakuha ko sa pagluluto noon. Salamat, Jane. Bulong niya. Dahil dumating ka. Tumingin ako sa kanya. Salamat din, Benjamin, sagot ko. Dahil hindi mo ako hinayaang umalis. Sa harap ng lumulubog na araw, habang nagtatawanan ang 3 bata sa background, hinalikan ako ni Benjamin. Isang halik na walang halong takot, walang halong pagdududa. Ang sakit ng nakaraan ang nagdala sa amin sa isa't isa. Ang pagkawala ni na Clara at Amanda ang gumawa ng puwang sa mga puso namin. Pero ang pagmamahal na nabuo namin ngayon, ito ang pupuno sa puwang na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang pamilya ay hindi laging kadugo. Minsan, sila yung mga taong pinili mong damayan sa gitna ng bagyo at pinili kang samahan hanggang sa sumikat ang araw. At dito, sa yakap na ito, alam kong nasa tahanan na ako. Maiiwan na ang sakit. Pero ang pag-ibig, manananatili ito. Mula ngayon hanggang sa walang hanggan.